Isang magandang umaga sa ating lahat at nais ko pong ipahatid sa inyo ang pagbati mula sa aming iglesia, Molino Grace Bible Church. Amin po kayong isinasama sa aming mga panalangin at kaisa ninyo kami sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Isang privilege po para sa amin na kami ay maparito. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 1. Mark chapter 1, basahin po natin mula verse 40 hanggang verse 42. Mark chapter 1 verse 40. Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, "Kung gusto mo, maaari mo akong linisin." Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, "Gusto ko, maging malinis ka." At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli lumalapit kami sa inyo upang humingi ng tulong at gabay. Nawa ay magliwanag ang inyong banal na espiritu sa aming mga pangunawa dahil lahat kami ay hindi marunong sa inyong mga salita. We pray, O Lord, that you bless this time of our study in your word and may you show and manifest the glory of our Lord Jesus Christ so that we may be driven to holy living and our friends here may be driven to the light of your gospel. This we ask in Jesus' name. Amen. Sa mga talata na atin pong narinig, may mga napakalaking mga kabaliktaran. Sa isang banda, narito si Kristo, sa kabilang banda, naroon ang ketongin. Sa isang banda, naroon si Kristo na anak ng Diyos, sa kabilang banda, naroon ang ketongin na isang tao. Sa isang banda, naroon si Kristo bilang ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa Kanya, siya'y banal at malinis. Sa kabilang banda, nakita natin ang ketongin bilang nasa ilalim ng pinakamatinding pagkaalipin sa kanyang kondisyon. Siya'y marumi. Sa isang banda, nakita natin si Kristo, makapangyarihan at may otoridad sa lahat ng bagay. Sa isang banda, naroon ang ketongin na walang magawa at walang kakayanan sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng mga napakalayong pagkakaiba, walang distansya sa dalawang tauhang ito sa tagpo na ating nabasa. Sila yung paksa, sila yung mga pangunahing tauhan at sila yung nagpapatakbo ng kwentong ito. At higit sa lahat, ito po ay isang kwento na nagpapakita sa atin ng kalinisan ni Kristo at ng karumihan ng isang ketongin. At bago natin isipin na ito'y kwento lang ni Kristo at ng ketongin, na tayo ay labas sa kwentong ito rin ay kwento nating lahat sa harapan ni Hesukristo. Dahil ito'y isang engkwentro at pagharap ng pinakamatindi at pinakamalalim na karumihan ng tao na nakadikit sa ating pagkatao. At narito rin ang pinakadalisay na kabanalan at kalinisan na bumabalot sa pagkadiyos ni Jesus. At bilang ikaw at ako na mga makasalanang tao at siya ang kabanal-banalang Diyos, ang tagpong ito ay nangungusap sa atin. Nangungusap sa pinakamalalim na damdamin ng tao. Ito'y nagpapakita sa atin ng sagot sa anumang mga pagkatakot natin. Na we ask ourselves, how do I encounter? What will I do if I encounter this holy God? Ito'y sagot sa ating mga pagdududa na kung tayo ba ay tatanggapin ng Diyos. Now, yung text nating binasa in Mark chapter 1, ito'y nasa unang bahagi ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, and this gospel is the shortest gospel narrative. Matthew has 28 chapters, Luke has 24 chapters, John has 21 chapters, but Mark has only 16. No, anong pahiwatig ng maikling pagkakasulat ni Mark? Sa Ebanghelyo ni Marcos, ganito natin siya isipin. Para kang nanonood ng palabas na nakalagay sa mas mabilis o naka-fast forward. Para kang tumitingin sa isang palabas na kumbaga punong-puno ng aksyon, mga pangyayari na nakabuod, nakasummarize, pero ikinukwento ng tuloy-tuloy. At ang layunin ni Marcos sa pagsulat ng ebanghelyong ito ay makikita right in the very middle of this book in Mark chapter 8,
verse 27 to 29, na ang layunin ni Marcos ay ito. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? Sinabi ng mga alagad sa kanya, si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, ikaw si Elias, at ng iba pa, at isa sa mga propeta. Ngunit tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako ayon sa sinasabi ninyo? At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Ito ang layunin ng sulat ni Marcos na gusto niyang ipakita na itong si Jesus na ipinangangaral ng mga apostol ay siyang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya yan ang simula ng Mark chapter 1 verse 1. Ito yung pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. At makikita agad natin sa unang kabanata pa lang, kumbaga fast-paced, mabilis agad, it's action-packed and continuous proof na nagpapatunay na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. No, kung inyong mapapansin, nilaktawan ni Mark yung mga tradisyonal na kwento ng kapanganakan ni Jesus at nagsimula siya agad kay John the Baptist at ang baptism ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos, in verse 13, agad-agad yung tukso sa ilang, and in 2 verses, pagtawag sa mga alagad, pagkamangha ng mga tao sa kanyang kapangyarihan. Pinakikita agad in the very first chapter of the book of Mark, pinapakita ni Jesus sa pagsaway at pagpapalayas niya ng mga masasamang espiritu at mga matitinding karamdaman gaya ng ketong at pagkaparalisa. Lahat ng ito ay nagpapakita na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang may otoridad na may ganang questionin yung mga umiiral na tradisyon sa pagpapagaling ng isang tao sa araw ng Sabat o sa pagpapahinga in Mark chapter 2. Kinuwento niya ring talinghaga ng manghahasik, nilirawan ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan nito at naggugol ng gabi sa dagat habang may matinding unos at pinakalma ito ng ating Panginoong Jesus. At habang takot na takot ang kanyang mga alagad, si Jesus payapang natutulog sa bangka at kalmadong inutusan ang dagat at unos sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Lahat ng yan from Mark chapter 1 to Mark chapter 2 ay nagpapakita ng pagpapatotoo ni Marcos na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At mabilis ang daloy ng kwento ni Mark, tumatakbo ang kwento sa pamamagitan ng paggamit niya ng salitang immediately o yung kaagad na 41 times ginamit sa aklat na ito. But what I want to focus on this morning is in Mark chapter 1 verse 40 to 42 kung saan pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Totoo na ang tagpong ito ay patunay ng kapangyarihan ni Jesus para talunin ang lahat ng puwersa ng kasalanan at kamatayan. That's true. Pero kakaiba ang kwentong ito dahil dun sa kaso ng taong sangkot. Isa itong kaso ng ketong na kung saan hindi lang ito tungkol sa kanya bilang isang ketongin, isa itong kaso na damay tayong lahat. Bakit po? Dahil ang ketong ay isang malinaw na larawan ng epekto ng kasalanan at lahat tayo ay bahagi nito. Ikaw at ako, tayo man ay miyembro o bisita, tayo man ay regular attender o malapit na maging miyembro, lahat tayo ay mga ketongin sa espiritual. At pinasok ng kasalanan, maging yung kaloob-looban ng ating pagkatao, kaya lahat tayo ay nangangailangan ng paglilinis. Kaya dapat tayong lumapit kay Jesus ayon sa ipinapakita ng mga talatang ito, gaya ng paglapit ng ketonging ito. Lumapit tayo sa Kanya at pinahihiwatig sa atin ang mensaheng ito na si Kristo, yung kalinisan ni Kristo. Ito ang tanging daluyan ng espiritual na kalinisan din natin. At sa pagtanggap natin at pag-unawa ng mga salitang ito, nawa ay makita natin na si Kristo, siya yung maluwalhati at makapangyarihan at hindi lang yon, siya rin ay mahabaging tagapagligtas. Ang kanyang kalinisan, ang tanging pag-asa natin upang magkaroon ng espiritual na kalinisan mula sa ating mga kasalanan. Kaya tingnan natin ang kwentong ito sa 6 na bahagi. Una, tingnan natin ang kalagayan ng ketongin, the leper's affliction. Sabi doon sa ating text, ang isang ketongin. O, pansinin natin, ang taong ito ay ketongin. Ang sabi ko nga, ang ketong ay isang matinding sakit. At hindi lang ito isang matinding sakit, ito ay common na sakit noon sa Israel. In Luke chapter 4, sabi doon, maraming ketongin sa Israel
ng panahon ni Propeta Eliseo at walang sino mang nilinis sa kanila maliban kay Naaman na taga Syria. Now, kahit na common yung ketong noon sa kanilang panahon, matuturing pa rin itong matinding karamdaman. Bakit? Dahil kapag ang isang tao ay may ketong, ibig sabihin nito ikaw ay nakabukod sa lipunan. Ayon sa Leviticus chapter 13, yung taong may ketong siya'y hiwalay sa lipunan dahil ayon sa ceremonial law, siya ay marumi. Ayon sa pagpapahayag ng pari after niyang suriin. Paano siya maninirahan? Ang sabi ng Leviticus chapter 13 verse 45, ang ketonging may sakit, paano siya maninirahan? Siya'y magsusuot ng punit na damit at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at tatakpan niya ang itaas na bahagi ng kanyang nguso at siya'y sisigaw, marumi, marumi. Siya'y mananatiling marumi hanggat nasa kanya ang karamdaman, siya'y marumi. Siya'y maninirahang mag-isa sa labas ng kampo. Isa itong sakit na nagbubukod sa iyo sa lipunan. Bawal kang tumira sa syudad na may mga pader kasi kapag pumasok ka sa walls of the city, mako-contaminate mo ang lahat. Kailangan nasa open area ka o nasa labas. Bawal kang kausapin, bawal kang batiin dahil ang pagbati noon sa kanila ay sa pamamagitan ng yakap. Bawal kang kumausap ng iba, bawal kang tingnan, wala kang ibang dapat gawin kundi maging malungkot. That's according to Leviticus chapter 13. Ibig sabihin, dapat lagi mo lang ipinagluluksa ang kalagayan mo. Punit ang damit, inaahit ang ulo, nakatakip ang bibig. And so kapag ikaw ay ketongin noon, hindi ka lang basta taong may sakit, kundi yun na mismo ang pagkakakilanlan mo. Tinanggal na ang dignidad at pagkatao mula sa isang ketongin. At para maituring kang malinis at maibalik sa lipunan, kailangang magpakita ka sa pari at pag pinahayag ng pari na malinis na, kailangang labhan ng damit, ahitin ulit ang buhok sa ulo at sumailalim sa ritual cleansing, ritual na paliligo at paglilinis bago ka makapasok ulit sa kampo o sa tolda. And so leprosy is a lonely disease. Ito'y sakit na nagbubukod sa iyo sa lipunan. In fact, kahit hari na nagkaroon ng ketong in 2 Chronicles chapter 26, that's King Uzziah, sabi doon si Haring Uzzias ay ketongin hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. At palibhasa siya'y isang ketongin, siya'y tumira sa isang bahay na nakabukod. Even king, dahil siya'y itiniwalag sa bahay ng Panginoon. Kahit hari, hindi excuse. Kapag ikaw ay ketongin, malayo ka sa lipunan, you're away from your wife, from your children, you are away from any comfort, and you struggle to remember what it was like, again, to see or to touch another human being. Malubhang sakit ito dahil nakabukod ka. And more than that, malubhang sakit ito dahil ito'y sakit na mapangwasak, nawawasak ang katawan ng isang tao na ketongin. This is according to William Hendrickson. Ang sabi niya, nagsisimula ang ketong sa pananakit ng ilang bahagi ng katawan, pagkatapos ay pamamanhid. Paunti-unti, nag-iiba ang kulay ng balat sa mga bahaging apektado. Nagiging makapal at makaliskis ang balat, at kalaunan, ang mga bahaging ito ay namamaga. Nagkakaroon ng mga nana at nagiging pigsa dahil sa kawalan ng dugo. Ang balat sa mukha ng isang ketongin ay nagdidikit-dikit at nag-iiba ang kanyang itsura. Ang mga daliri ng kanyang kamay at paa ay napuputol o kusang nalalaglag, ganun din yung kanyang mga kilay. At sa ganitong pagkakataon, we can only imagine anong itsura ng isang ketongin. Kaawa-awa ang kanyang itsura dahil yung kanyang flesh is revealed. At hindi lang yung kanyang itsura, lalo kapag nahawakan o naamoy ang isang tao. Imagine, this is raw flesh. No, anong amoy nito? Ito'y malangsa perhaps. Even yung kanilang boses ay nagbabago. Nagiging maggasgas at garalgal ang kanilang boses dahil apektado maging yung kanilang lalamunan. And so makikita mo, maaamoy mo, maririnig mo, mararamdaman mo na napakatindi ng kanilang paghihirap. Kapag nagtagal ka sa presensya ng isang ketongin, yung kanilang amoy, even it translates to your mouth hanggang sa iyong malasahan. O, ganito katindi. At hindi ang kalagayan ng isang ketongin, hindi siya masakit na nakaramdaman dahil namamanhid, pero nasisira yung anyo ng isang tao.
And we can only imagine na nakakapanghina ng katawan na makita ang kalagayan ng isang ketongin. Kaya naman kinatatakutan ang sakit na ito sa lahat ng sakit. No, leprosy in its extreme cases, nasisira ang katawan ng tao at wala itong anumang lunas. Ganito ang kalagayan ng isang ketongin. Matindi. Hindi lang dahil nasisira ang kanyang itsura at siya'y hinihiwalay sa lipunan, matindi ang sakit na ito dahil ang ketong ito'y iniuugnay sa paghahatol ng Diyos. No, nabasa natin kanina in the Old Testament, isang hari na nagkaroon ng ketong. And in 2 Chronicles 26, si Azarias na punong pari at lahat ng mga pari ay tumingin sa haring ito na siya'y may ketong sa kanyang noo. And what did they do? Dahil nakita nila na may ketong ang hari, sabi nila, siya'y mabilis nilang tinaboy papalabas. At siya na may nagmamadaling lumabas dahil siya ay sinaktan ng Panginoon. Sa madaling salita, ang taong may ketong ay itinuturing na marumi ayon sa batas ng Israel. Hindi siya karapat-dapat humarap sa Diyos dahil sa kanyang sitwasyon. Now, bakit napaka-big deal ng ketong sa kanilang panahon? It's because if you are ceremonially unclean, big sabihin, hindi ka pwedeng lumapit sa kampo ng Israel. Bakit? Yahweh is in their midst. Ang kabanal-banalang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya hindi pwede na magkaroon ng isang taong tinuturing na marumi sa kanilang kalagitnaan. Ceremonial uncleanness cannot reside in the perfect holiness of God. That's why they should send away and banish any lepers outside the camp. And so katakot-takot na kalagayan po ang ketong dahil mapangwasak ito ng katawan, naghihiwalay ito, nakakahiyang sakit. At kundi higit sa lahat, ikaw ay ituturing na marumi. Ibig sabihin, hindi ka lang malayo sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, malayo ka rin sa Diyos. Bawal silang makihalubilo sa covenant people of God para mapanatili ng congregation yung kanilang katayuan bilang perfect worshipers. And so ang taong may ketong, taong walang pag-asa kasi walang lunas. Siya'y hiwalay sa lipunan, hindi makapagtrabaho, naghihirap, umaasa lang sa limos, walang kakayanan sa sarili niya dahil sa tindi ng kanyang kalagayan. Now, what's the point here na ipinapakita sa atin ang tindi ng sakit ng ketong? Now, ang ketong, ito ay panlabas na pagpapakita ng espiritual na kondisyon ng isang tao. No, sa tindi ng sakit ng ketong, isa itong illustration ng panloob na karumihan ng tao. Na gaya ng ketong, ang kasalanan ay nagsisimulang maliit hanggang maapektuhan ang kaloob-looban at sinisira ang buong pagkatao. Kaya ang isang tao ay nagiging marumi. Siya ay hindi karapat-dapat pumasok sa presensya ng dalisay at banal na Diyos. And as we consider the awful corruption of leprosy, we hope to see ourselves here at this point. Dahil ang patotoo ng salita ng Diyos, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi. At ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalanta, gaya ng ketongin, gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. That's Isaiah chapter 64. Na ang kalagayan ng ketongin ay illustration ng espiritual na kondisyon ng tao, espiritual na kondisyon ko, at espiritual na kondisyon mo bilang isang makasalanan. Isaiah chapter 1, bakit kayo hampasin pa na kayo'y patuloy sa paghihimagsik? Ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina. Verse 6, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. This is Isaiah condemning the people of God of their sin. At kanyang inahihalintulad yung kanilang kalagayan sa ketong. Walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos, sariwang latay, hindi pa naampat o natalian man o napalambot man ng langis. And in the New Testament, in Ephesians chapter 4 verse 18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Bakit? Palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ang kasalanan po
ay inihahalin tulad lagi sa karumihan na naghihiwalay sa tao mula sa Diyos. Mark 7, mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang lahat ng kasalanan, masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, kasakiman, pangangalunya, at lahat ng masasamang bagay na ito na nagmumula sa loob, ito ay nakapagpaparumi sa tao. Ang buhay ng kasalanan, according to Ephesians chapter 2, ito'y buhay ka pero patay dahil sa mga pagsalangsang at kasalanan. Ganito ang ginagawa ng kasalanan sa ating mga buhay. Sin isolates us from the holiness of God, and sin destroys our body, and sin makes us unfit for fellowship with God. That's Isaiah 59. Pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan at kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Bilang mga ketongin sa espiritual, tayo ay tayo ay masama sa pang-amoy ng isang banal na Diyos. Tayo ay nasa ilalim ng kanyang paghahatol, Galatians 3:10, sapagkat lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. And like leprosy, our sin is incurable. Jeremiah chapter 13, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat o ng leopardo ang kanyang mga batik? Kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. And the point is, like leprosy, our sin is incurable and we have no hope apart from our God. Kaya anong ipinapakita sa atin ng kalagayan ng ketonging ito? Pinapakita sa atin ay ito. Kilalanin natin ang sarili nating karumihan, na ikaw ay isang ketongin sa espiritual. Yung kalagayan ng ketongin ito ay kalagayan mo rin bilang isang tao. Kalagayan ko rin bilang isang tao. We have broken the holy law of God. Minaliit natin ang kanyang kaluwalhatian. Mas inuna natin na unahin ang ating kalooban kaysa sa kanya. We prefer unholy things, and the thrice holy God does not want to have anything to do with us. At kung meron man tayong any sense of relief at all, ang tanging nasa isip natin, meron bang magagawa? Meron bang pag-asa? At ang sagot ng kautusan, wala, because it's only condemnation. Because we can do nothing para maalis yung leprosy sa ating mga katawan. But then, ang ketongin na ito, nakita niya si Jesus. And so let's move on to the second part. Ito yung kalooban ng ketongin, the leper's attitude. Sabi doon sa ating text, lumapit sa kanyang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Now, pansinin natin, ang paglapit ng ketongin ito ay may kababaang loob. Hindi siya lumapit na may courage o may kayabangan na pinagpapalagay niya na sige, kaya ko namang lumapit kay Jesus. Kundi siya'y lumapit ng may buong kababaan, siya'y nakikiusap at nakaluhod. Ito'y posture ng pagsamba. Lumapit siya na walang anumang pagmamalaki sa sarili dahil ang sabi niya, kung gusto mo, mapapagaling mo ako. Kaya mo akong pagalingin kung ito ay nasa iyong kalooban. Hindi ako karapat-dapat sa kagalingang galing sa iyo, pero kung gugustuhin mo, hinayaan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng soberano at mahabaging kamay ng ating Panginoong Hesus. Of course, gusto niyang mapagaling. Pero hindi niya to sinasabi na sa paraan na dapat mo kong pagalingin. Gusto niyang pagalingin siya. Pero hindi niya dinedemand kay Jesus na pagalingin mo ko ngayon din. Kinilala niya lang yung kanyang kakayanan. Kinilala niya lang yung kakayanan ni Jesus na pagalingin ang kanyang karamdaman. Dahil ang una niyang inisip, yung kalooban ng Diyos. Kung gusto mo, hindi ang kanyang personal na kagustuhan na kagalingan. And the point is, alam ng ketongin ang kanyang kalagayan. Yet, he came. Alam ng ketongin na wala siyang pag-asa, na siya'y dapat nasa labas ng fellowship, siya ay dapat malayo sa anumang tao. Ngunit, siya'y lumapit. Hindi lang siya nakisama doon sa company of spiritual lepers. Kasi ang mga ketongin, lagi silang magkakasama lang dahil wala namang ibang lalapit sa kanila. And as sinners love the fellowship of fellow sinners. Ngunit ang ketongin na ito, meron siyang
pagkaalam sa kanyang personal na kondisyon. Kaya siya'y lumapit sa ating Panginoong Hesus ng may kababaan. Hindi niya minaliit yung kanyang kalagayan na may konting ketong lang ako pero kaya ko pa namang lumapit. No, ang sabi ng ketongin, siya'y nakikiusap at nakaluhod. Dahil alam niya na yung kabuuan ng kanyang pagkatao ay punong-puno ng kasalanan. He's covered with leprosy, therefore he comes with, lumapit siya na may bagbag at nagsisising puso. And according to Psalm 51, ito'y hindi hahamakin ng Diyos. Hindi siya gumagawa ng anumang excuses, but he recognizes na siya ay totally corrupted, na walang pag-asa kung wala ang Diyos. And so he bows and he begs for God's undeserved grace. Ito ay nagpapakita na ang ketongin ay may desperation sa kanyang kalagayan. This was not supposed to happen. Ang ketongin dapat nasa malayo. They should not be around people. He shouldn't be approaching anyone, let alone isang kinikilalang rabbi noon. Alam niya kung ano siya. Yet he came. Bakit siya lumapit? Ito yung pangatlo nating makikita, yung kanyang kumpiyansa. Nakita natin yung kanyang kalagayan, yung kanyang kalooban. Next we see his confidence, yung kanyang anticipation. Ang sabi sa ating text, lumapit sa kanyang isang ketongin. At ang sabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. No, ang paglapit ng ketonging ito ay punong-puno ng pananampalataya. Now, bakit siya lumapit? Again, this was not supposed to happen. Hindi siya dapat lumalapit sa grupo ng mga tao. At alam natin, kapag si Jesus ay nasa isang lugar, dinadayo siya ng napakaraming tao. Kaya ang ketonging ito dapat nasa malayong lugar. This was not supposed to happen. Yet he came. Lumapit siya at ang sabi niya, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Bakit kaya? And the only answer is that ang kanyang paglapit ay puno ng pananampalataya. According to John MacArthur, ang sabi niya, obviously, naramdaman ng ketongin na ito yung pag-ibig, yung love and tenderness na meron si Jesus. Kaya naman siya ay lumapit without fear of reprisal, without fear of being stoned. He somehow knew na si Jesus ay hindi takot sa kanya o hindi nahihiya na lumapit sa kanya dahil hindi siya sumigaw mula sa distansya sa malayo, kundi siya'y lumapit ng direkta at kinausap mismo si Jesus. He approached him directly without hesitation dahil na-realize niya siguro that Jesus was not ashamed of him and he was not less ashamed of himself. Wala siyang ibang naisip kundi yung kanyang kalagayan na meron siyang matinding pangangailangan at yung kapangyarihan ni Jesus na ibigay ang kagalingan na kanyang pangangailangan. Malayong mangyari na makisalamuha ang isang ketongin sa lipunan, pero dahil sa kanyang pananampalataya at kumpiyansa doon sa lalapitan niya, ginawa niya ito. At pansinin natin yung sinabi niya. Sabi niya doon, maaari mo akong linisin. What he said was, literal niyang sinabi, kaya mo. Meron kang kapangyarihan para pagalingin ako, and that is faith in its highest. The absolute conviction that God alone is able, and God alone, with humble submission to His sovereignty, this man knew na si Jesus hindi obligado na siya'y pagalingin. Pero alam niya na kaya itong gawin ng ating Panginoong Jesus. The point is, alam ng ketongin kung sino yung kanyang nilalapitan. Kaya siya nagkaroon ng ganong kumpiyansa, ng ganong level ng pananampalataya dahil kilala niya kung sino ang kanyang nilalapitan. In the parallel account of Matthew chapter 8 and in Luke chapter 5, the same story, mababasa natin doon na itong ketongin na ito, tinawag niya si Jesus bilang Panginoon. Kinilala niya yung pagka-Panginoon ni Jesus. Hindi niya tinawag na Sir, hindi niya tinawag na hindi niya basta lang nilapitan. Alam niya na siya ay nasa presensya ng Diyos mismo at kaya siyang pagalingin ni Jesus sa matindi niyang pinagdurusahan. The leper came with confidence dahil alam niya at naniniwala siya na si Jesus is compassionate. Lumapit siya with reverence dahil naniniwala siya na si Jesus ay Diyos. Siya'y lumapit ng may kababaang loob dahil naniniwala siya na si Jesus ay soberano. At siya'y lumapit ng may pananampalataya dahil kilala niya at alam niya na si Jesus ay may kapangyarihan na magpagaling sa kanya. Nakilala niya si Jesus. He heard this man
preach, siguro sa Sermon on the Mount, napakaraming tao at kumalat ang pagkakakilanlan ni Jesus. Narinig niya yung mga himala na kayang gawin ni Jesus at kaya niyang magpatotoo that truly, this was the Son of God. I believe Him. He can cleanse me. Kaya siya ay lumapit sa Diyos. Ito yung kanyang desperation. Ito yung kanyang tugon sa Ebanghelyo na kahit napakarumi at napakatindi ng kanyang kalagayan, yet he knew that Jesus is able to cleanse him. Kaya siya lumapit. At ipinapakita sa atin dito na dapat alisin natin sa ating isip yung thought na walang pag-asa na maging malinis. Ito'y isang pinapakita sa atin ng ating kaaway ni Satanas na nagkasala ka, huwag ka nang lalapit sa Diyos dahil hindi ka karapat-dapat. Alisin natin sa ating isip na walang pag-asang maging malinis. Ito yung inward impression sa atin ng kasalanan, that we have no mercy for us and we have no help. Kaya wala na tayong pag-asa, magpatuloy na lang sa ating mga kasalanan. Ngunit kapatid, kaibigan, we must come the same way that this leper comes. Perhaps iniisip natin na sobra yung mga kasalanan na nagawa ko. Sobra na. Baga, hindi lang to normal na kasalanan na ginagawa ng lahat ng tao. Ito yung kasalanan na napakatindi. Kaya hindi na ako pwedeng lumapit sa Diyos. And that is what the leper thinks of. Ito yung kanyang kondisyon. Pero siya ay lumapit. Puno ang kanyang puso ng kumpiyansa at pananampalataya na lumapit kay Jesus para manghingi ng kalinisan. Niisip ng isang taong makasalanan and perhaps sumagi sa isipan natin mula sa ating kaaway na ang Diyos ay hindi mahabagin. Na kapag tayo ay nagkasala, tayo ay wala ng pag-asa. God is not merciful. It's a false idea. Dahil ang Diyos kaya niyang magbigay ng bagong puso at bagong pagkatao sa isang taong makasalanan. Huwag tayong maging indifferent. Huwag nating isawalang bahala dahil ito ang mensahe ng Ebanghelyo, kaibigan, maaari kang mailigtas ng Diyos. Despite how deep you are in your sin, if you come with faith and humility and in repentance, the Lord responds. At paano tumugon ang Diyos sa pagsisisi at pananampalataya ng makasalanang ketonging ito? Pang-apat na bahagi, ito yung kahabagan ng tagapagligtas, the Savior's compassion. Kanina, tiningnan natin yung kalagayan ng ketongin, yung kanyang kalooban at ang kanyang kumpiyansa. Ngayon naman, tingnan natin ang tagapagligtas, si Jesus. At ito ang kanyang kahabagan. Sabi sa ating text, dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko, maging malinis ka. This here in Mark chapter 1, yung phrase na dahil sa awa, ito yung kahabagan ng ating Panginoong Jesus. This is what motivated him para mag-reach out doon sa taong ketongin. Ito yung emosyonal na tugon ni Jesus sa kalagayan ng ketongin. Yung kanyang kapangyarihan bilang isang Diyos. Makikita rin natin yung kanyang pagiging gracious sa kanyang salamuha dito sa tao na may isang ketongin. Isang tao na napakalalim sa kanyang kasalanan. Pero, ang sabi doon sa ating text, dahil sa awa. He did not hesitate to touch lepers. He even commanded his disciples to cleanse lepers. Walang iba na lalapit sa ketonging ito dahil sila ay may matinding kalagayan. Pero si Jesus, siya'y lumapit dahil sa awa. Si Jesus na siyang pinagmumulan ng lahat ng kalinisan, siya yung nag-initiate upang hawakan ang taong ito. Makikita natin that the sinner is full of leprosy, but the Savior is full of compassion. Hindi lang dahil sa may awa siya sa loob, pero wala na siyang pakialam, wala na siyang ginawa sa labas. Sabi doon, dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. At ang sabi niya, gusto ko maging malinis ka. Ang sabi ni J.C. Ryle, itong dalawang salita na ito, na I will, gusto ko, this deserves special notice. Bakit? Ito daw isang napakalalim na mina na punong-puno ng kaaliwan at kalakasang loob sa lahat ng kaluluwang nabibigatan. Yung sinabi ni Jesus na I will,
Siya'y gusto niya. Pinapakita nito yung kanyang infinite willingness na maging mabuti sa mga taong makasalanan. Pinapakita nito yung kanyang kahandaan na magpakita ng awa at biyaya. And let's always remember na kung ang isang tao ay hindi naligtas, hindi dahil hindi willing si Jesus na iligtas ang taong ito. He's not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Kapag ang isang tao ay napahamak sa kanyang kasalanan, ito'y dahil sa ayaw nilang lumapit kay Jesus. Dahil si Jesus, sabi niya, I will, gusto ko. He would like to cleanse this man. Those precious words para sa mga broken and unclean sinners. He is willing, brothers and sisters. And without a moment's hesitation, hindi niya lang sinabi na gusto ko. He touched the unclean. Hindi niya ito basta lang sinabi with casual indifference. Imagine natin how eager Christ must have been na sinabi niya na I am willing, be clean. And the point is, ito ang puso ni Jesus sa mga makasalanan. Brothers and sisters, wala tayong dahilan para pagdudahan ang awa ni Jesus para sa atin. And if we come to Him, kagaya ng paglapit ng ketonging ito, surely He will receive us. You may be full of sin, yet He is a Savior full of compassion for sinners. He's gentle and lowly. Siya'y maamo at may mapagpakumbabang puso para doon sa mga taong tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagpapakababa sa kanilang kalagayan. Madalas inisip natin ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay soberano. And sometimes because of that, inisip natin na ang Diyos ay napakalayo sa atin. But when we read gospel accounts, at even here in Mark chapter 1, ito ang puso ni Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, kumain kasama ng mga makasalanan, lumapit sa mga maniningil ng buwis at nagpatawad ng mga totoong mananampalataya. Because this is the heart of the Savior, full of compassion for sinners. Ito yung kanyang kahabagan sa mga makasalanan. Now, tingnan natin, panglima, yung kanyang kilos. Hindi lang siya nahabag sa kanyang panloob, kundi meron itong kaakibat na kilos dahil sa kanyang awa. The Savior's contact, ang sabi sa ating text, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko maging malinis ka. Now, kumilos si Jesus ayon sa kanyang kahabagan at kalinisan. Now, yung attitude ni Kristo doon sa mga nagdurusa ng ketong, it's in contrast sa ginagawa ng mga rabbi noong kanilang panahon. Ang ginagawa ng mga rabbi noong kanilang panahon, kapag merong isang ketongin, no, according sa mga accounts, hindi sila kakain ng pagkain na binili doon sa isang kalye na dinaanan ng isang ketongin. Yung iba naman, babatuhin nila, willing nilang saktan ang isang taong may ketong para lang mapalayo sila. But on the other hand, this is Jesus Christ. Napakadalisay at napakalinis niya. Pero siya ay lumapit at iniunat ang kanyang kamay at hinipo ang isang ketongin. He demonstrated His power to overcome uncleanness as represented by leprosy. No, sabi ko nga kanina, napakatindi ng sakit na ketong. Napakarami nilang batas na nagbabawal na lumapit sa isang ketongin, bawal kang lumapit ng 6 feet to a leper, at kapag mahangin, dapat 150 feet ang layo mo sa isang ketong. Pero si Jesus, hindi niya kinonsider yung difference between clean and unclean. Ang kanyang tiningnan, hindi yung outward condition ng isang tao. Ang gustong sabihin ni Jesus dito, the person's outward condition did not make him unclean. Ano ang nagpaparumi sa tao? According to Mark 7, it's what proceeds from the heart that determines one standing before God. So si Jesus, kaya niyang magpagaling sa pamamagitan ng salita lang. Gaya ng ginawa niya sa maraming beses. But He made a point in touching this man. Kaya niyang pagalingin, salita lang. O sige, gumaling ka at mawawala yun. But Jesus made a point na hinawakan niya itong taong ito. It's
It's the fact that the Son of God condescended to touch sinners, to touch the outcasts of the outcasts. Walang ibang kayang lumapit sa taong ito. Pero si Jesus, punong-puno ng kahabagan at awa ang kanyang puso na lumapit at hinawakan ang taong ito. And it's surprising sa kanilang panahon. Hinawakan mo ang isang ketongin. Pag hinawakan mo ang isang ketongin, pati ikaw, marumi. Pati ikaw, lalabas. But was Jesus defiling himself? Pinaparumi ba ni Jesus ang kanyang sarili? Hindi. Ganun katindi yung kabanalan at kalinisan ni Jesus. Na nung siya yung humawak sa isang ketongin, hindi siya yung nahawaan ng karumihan. Kundi yung kalinisan niya ang napunta doon sa ketongin. Ganun katindi yung purity and holiness ng ating Panginoong Jesus na kung saan hindi siya na-contaminate ng leprosy, kundi yung kanyang kalinisan ang nakapag-contaminate doon sa kalagayan ng isang leper. And what is he doing here? Binabaliktad niya ngayon yung tradisyon ng mga Hudyo na kung saan kapag lumapit ka sa leper, makasalanan ka na rin, marumi ka na rin. Pero si Jesus, nung siya ang lumapit sa isang taong ketongin, yung taong ketongin ang naging malinis. Higit yung kanyang awa, mga kapatid, sa anumang mga tradisyon na sinusunod ng tao. And with a simple statement and touch of His hand, Jesus provides thorough cleansing. Ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. And the point is, yung dampi ng kanyang kalinisan, ang dampi ng kalinisan ni Jesus ang tanging makapaglilinis sa ating karumihan. Ito yung tunay na makapaglilinis sa ating karumihan. Yung kanyang paghipo sa isang taong makasalanan, ito'y illustration ng gospel na tayo, as sinful lepers as we are, and Him being the holy God that He is, yet He stretched out His hand of grace and goodness to us. Hindi lang niya iniunat yung kanyang kamay sa atin para hawakan tayo. According sa Hebrews chapter 2, naging kaisa mismo natin sa laman at naging tao si Jesus. Hindi lang siya nasa malayo at humawak lang, kundi siya'y naging kaisa natin. Bumaba siya mula sa langit hanggang sa kailaliman dito sa lupa, pero hindi siya nagkasala. Siya yung nag-alis ng ating karumihan at binuhusan niya tayo ng kanyang kabanalan. Dapat magtulak to sa atin sa pagkamangha na ang pag-unat ng kanyang kamay, yung simpleng akto ng pag-unat ng kanyang kamay, ito ipagpapakita ng kanyang walang hanggang biyaya at kabutihan. Hindi natin dapat ito nilalagpasan na sa pagbabasa na okay, hinawakan niya. Hindi. Mismong anak ng Diyos ang kumausap sa ketongin at iniunat ang kanyang kamay para hipuin ang karumihang ito. So the question for us is, nararamdaman ba natin yung kahihiyan ng ating kasalanan? Kanino tayo lalapit? Sa Kanya na naglilinis ng ating karumihan dahil ang Kanyang kabanalan, it cleanses our sin. At hindi lang niya tayo hinawakan, kundi kinuha niya lahat ng ating karumihan sa Kanyang sariling katawan at nagdusa siya sa Kanyang katawan at namatay dahil sa kasalanan natin. Siya isang tagapagligtas na hindi lang basta in a zap ay gagaling ka. Ganun-ganun lang. Siya isang tagapagligtas na lumalapit, yumayapos sa iyo into His very arms. Isa tayong tupa na kanyang niyayakap sa kanyang kamay at siya mismo ang nagdusa ng penalty ng kautusan in such a way na tayo ay lalabas na malinis. Ganito ang ating Panginoong Jesus. Ito yung kanyang kilos. And then lastly, makikita natin yung kanyang kakayanan, yung capacity ng Savior. Sabi sa verse 42, at kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Ganito kalakas ang kakayanan ni Jesus na magpagaling. The healing is instant. Immediately, his leprosy was cleansed. Hindi na kailangan na stage 1 healing, tapos bukas stage 2, and then stage 3. Sometimes, ganun ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. But when He touched the defilement of the leper, it went away immediately. Imagine natin kung tayo yung nakakita ng pangyayaring ito. Nakakagulat ang pangyayaring ito dahil
Isipin mo yung tao na sira ang kanyang katawan dahil sa ketong, pagkahawak ni Jesus, kaagad na nawala yung kanyang ketong, yung kanyang katawan na nabubulok at nasisira, biglang gumaling. Bigla siyang nakatayo ng straight. Biglang naging perfect yung kanyang balat. Biglang naging smooth yung kanyang muka. Bumalik yung kanyang buhok. Yung boses niya nanumbalik. Biglang yung mata niya ay lumiwanag. Walang paliwanag dito yung medical science dahil ito ay miraculous restoration dahil sa paghawak at paghipo ni Jesus. Immediately, the leprosy left him. No, ang ketong, sabi nga natin kanina, paunti-unti, nagsisimula sa maliit hanggang sa lumala. Pero ang kagalingan na binigay ni Jesus, in a moment, umalis ang ketong sa kanya. What a sight this must have been. Ganun ang kanyang kakayanan because He's the Lord of creation, He's the Lord of new creation who will make all things new. And part of that, He will conquer all disease and remove any despair. And the point is, pangkabuuan at pangkalahatan yung kagalingan na hatid ng kalinisan ni Jesus. He merely gives the word and your eternal spiritual death turns to eternal spiritual life. Ganito ang kaligtasan na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. At ang hamon sa atin ito, dapat tayong magalak sa pagpapakilala ni Jesus. Again, quoting from J.C. Ryle in his comments here, it's a cheering and comfortable thought that with Christ nothing is impossible. No heart disease is so deep-seated that He is able to cure it. No plague of soul is so virulent but our great physician can heal it. Walang anumang sakit na labas sa kanyang kakayanang magpagaling at walang anumang kasalanan na labas sa kanyang kakayanan na magpatawad. Let us never despair of your salvation as long as He lives. The worst of spiritual lepers may yet be cleansed. Walang kaso ng espiritual na ketong na mas malala pa. Kagaya kay King Manasseh in the Old Testament and the Apostle Paul in the New Testament. Yet lahat ito ay gumaling. Bakit? Because Jesus Christ made them whole. The chief of sinners, sabi ni Apostle Paul, is the chief of sinners. The chief of sinners ay nakakalapit sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Men are not lost, sabi ni Ryle. Men are not lost because they're too bad to be saved. Men are lost because they will not come to Christ that He may save them. And so bakit? Bakit tayo nagdududa na lumapit sa ating Panginoong Jesus? Why should any soul despair? Kung kayang iligtas ng Diyos ang chief of sinners, then where does that leave us? Sa ating pagtatapos, para sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesus, lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka dito sa pinagmumulan ng espiritual na kalinisan para sa kaligtasan. No, kahit anuman ang sabihin ng mundo o kahit anuman ang sabihin ng sarili mong kasalanan, you are full of spiritual leprosy despite any way that you might think. Kahit paisipin mo na saglit lang naman ako nagkasala pero lalapit ako sa Diyos. No, ikaw ay isang